Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Ame from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you, July 12 to 18, 2026. Kuha tayo ng iyong angel number for this week. Siyempre, sa mga gusto magpa-personal reading, nandiyan po sa taas. O ilalagay ko dyan sa screen yung aking yung aking FB. Pakicheck na lang po maigi para hindi na kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, Sagittarius ha. Kunin mo lang ang sa'yo talaga. Vice versa, palagi niyong iisipin palagi, Sagittarius. Show me, show me, show me. Okay. Sagittarius, nandito yung ang gulo ng barahe natin. Ano ba yan? Ayaw mo na. Okay, nandito yung sitwasyon, Sagittarius, na nakita ko sa iyo na may mga bagay ka na gusto mo aksyonan, sabihin, desisyonan, i-move, na gawin. Pero hindi mo magawa. Nandun lang sa point na medyo nagiging difficult para sa'yo ito. Pwedeng nandun sa point na nalilito ka or pwedeng naninimbang ka o tinitimbang mo yung sitwasyon sa nakikita ko sa iba sa inyo. May mga bagay ka doon na naiisip, maaring sa iba is yung mga pagsisiyasat, inaaral, pag-aaralan, aalamin, mga ganyang sitwasyon. Nagiging mabagal ang movement mo o nagiging mabagal yung mga action or decision making into your life. Kasi puro ka balance situation sa ginagawa mo. Pero nahandun din yung point na may mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka doon na sitwasyon. Makakaramdam ka rin ng mga painful situation or mga deep hurt, mga battle situation, may mga bagay na parang may lungkot akong nakikita sa iba sa inyo or may ikalulungkot ka maybe sa iba or pwedeng may tao na malungkot na kukonek sa iyo, pwedeng nandun sa point na yun. But still, this time is you're doing your responsibility sa nakita ko dito. Pero iba sa inyo is they feeling burden, they feeling stress, may mga struggle ako na nakikita sa iba sa iyo. Naghahanap ka ng clarity sa mga bagay o sitwasyon mo this time. Sa nakikita ko sa iyo dito, andun din yung point na may mga bagay kang na gusto mong itama, gusto mong i-correct, gusto mong aksyonan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede rin kasi na may mga gusto kang kausapin talaga, no, sa iba sa inyo. May mga bagay ka na gusto mong isaayos or tapusin o matapos na situation. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maaring nahando yung point na medyo ba't sila magtatapos siya, no? May pagtatapos kasi na problema or may pagtatapos na struggle or stress in some aspect of you. But still, congratulations pa rin. No? Kasi may completion ako na nakikita sa iba sa inyo. May tao na makikipag-usap sa iyo or ikaw makikipag-usap sa kanya. Itong tao na to is matagal mo na tong kilala. Either your family member or kasamaan sa trabaho or a person na basta kilala mo siya, pwedeng mas bata ito sa'yo or pwedeng mas ahead sa sa'yo or kapamilya mo talaga siya. Pwedeng nandun sa point o kung ano man yung edad niya. May meron din kasi ako mas ahead sa'yo. Kumbaga matanda, may nakita ko matanda. Yon. And then also is maari din na may tao kasi na gusto kanyang kausapin or maybe ikaw ito pero nakakaramdam mo siya ng takot or kaba. Hindi ko alam why, pero nahandun yung point na yon. Andun na yung point na maaring iba sa inyo is may mga nireject na kayo, or someone's rejecting you, or kaya naman is may, anong tawag dito? Merong, oh my God, nawala ang lumipad sa hangin ang nasa isip ko. Or pwede rin kasi na may pagbablock, no? Hoping hindi siya blackmail, pero either maybe you block someone o may tao nag-block sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. May tao dito na gusto makipag-ayos, no? Sa nakita ko dito. Or may taong matanda no? May taong matanda. Either mas matanda ito sa'yo. May nakikita ko 2, 3 or 4 na tao. Maaring ito is magkakaroon kayo ng pag-uusap, maaring magkakaroon ng mga, iba dito group 2 Sa iba dito pag-uusap dun sa mga tao na yon.
Pwede may mga pag-uusapan kayo related to money, mga bagay na gustong ayusin, gusto mong aksyonan, gusto mong umpisahan, o makaka-receive ng mga payo or opinion, no, na doon sa point na iyon. Yun ang nakikita ko dito. Buntis yung iba, no? Maring may taong buntis or may taong ko-connect sa'yo na medyo buntis. Iba dito may tao na may problema sa business niya, money, or trabaho. Tapos ikaw pala yun. Basta mayroon ako nakitang ganun. Ikaw or someone who's connected sa'yo. Okay, maaari nakakita ka na ma-repeat. Oy, congrats! The good luck. 77 0330 1010 completion 1011 and 33. Okay, maring connected sa iyo yung mga number na to o nakita ka ng mga repeating numbers, ibig sabihin is your angel is trying to connect dahil may gusto siyang ibigay namin sa ipagdating sa iyo. Oy, luckily sure to. Ang ganda oh. Okay, sa ngayon is nakikita ko sa iyo is magkakaroon ng mga progressing situation. Ibig sabihin mas mararamdaman mo ngayon yung proseso na nagaganap or magaganap sa buhay mo this time. May mga creativity ka or may mga action, movement ka talaga na gagawin. May mga you're taking your responsibility sa nakita ko dito sa iyo. Handang din yung balance and calmness situation. Magkakaroon ng mga clarity in some aspect of your life. May mga unconditional love kung kanino man yan. Action is coming din. Handin din yung point, may pagtatapos ng mga gaganap o mangyari. Ibig sabihin completion or lalaya ka sa isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo or magkakaroon na ng magandang resulta sa isang sitwasyon sa buhay mo. Or it's more on completion. No? Sa nakikita ko sa'yo, may fresh start, kumbaga. No? Yun. May mga growth. Ako nakikita joy and movement. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka ng mga self-realization in life. Kung sa, in how, o sa ang aspeto ng buhay mo, kasi andito rin yung action, may mga sitwasyon na parang hindi ko alam kung malilito ka ba, or magdadalawang isip ka ba, parang nahado sa point. Kasi it's up to you, this one is up to you, no? Kung ano man yung sitwasyon niya, maaaring nahadon ka sa point na iyon. Either you want to support with someone or gusto mo connect sa someone pero hindi mo alam paano, dapat ba, kailangan ba, nararapat ba, need ba, parang nahadon sa point yun or pagkalito. Pero it's up to you to ha, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Kasi nasa sa action mo yan. It's up to you to make it happen. Kumbaga nahado sa point na yun. And magkakaroon ng mga love and peace situation. Yan. This is a lucky shirt. And may mga pursuing situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Communicate. Magkakaroon ka na kumbaga nandito naman talaga yung ability mo when it comes to a communication. Magkakaroon ng more improvement pagdating sa makikipag-usap, how you talk, how to cooperate. Yan, magkakaroon ka ng more improvement. Or baka naman talagang magaling ka talaga makipag-communicate, diba? Sa iba sa inyo. O kaya may mga tao or may tao na mas more magiging easier or magaang yung loob mo or magiging easier yung pakikipag-usap mo sa kanya. Pwedeng nahandoon sa point na yon. And also we have the 77. This is a divine number. Pero may kulang kasi itong isa. But still, there's a good luck happen into your life. Kung magiging 7 pa yan, siguro is talagang excellent good luck to, no? But still, good luck pa rin siya, no? Sa nakita ko dito, this is a divine number. Ibig sabihin, is iba sa inyo is magkakaroon talaga kayo ng mga action, changes, tsaka reflection from the past situation, maybe, nado sa point na yun. There's a choices happen into your life. May mga wishful thinking, fantasizing, mga ganyan sitwasyon. And may mga assessment situation din ako na nakita sa iba sa inyo. But still, 7-7, contentment, prosperity, kasaganaan, abundance, spiritual awakening, divine intervention. May divine intervention ka ha. This message is almost likely to reach you during intense uncertainty. You'll come out winning from everything that may come your way. Wow! Panalo! O di, may nanalo na. Ikaw na. Lahat ng gagawin mo is pagwawagian mo. Diba? It's also a sign that you have much life experience. Yes, totoo yan. Ang dami mong pinagdadaanan din, pero still, diba? Andyan ka, nakatayo ka.
Kumbaga, kahit na, alam yung parang kahit may dumating na bagyo, kahit may dumating na calamity, kahit may dumating na disaster sa buhay mo, hindi ka natitinag. Tumatayo, mabuwal ka man, gumewang-gewang ka man. Alam mo yun, tumatayo ka talaga. Alam mo yun, nandun ka sa point na yun, sa nakita ko sa iyo dito. And then, have much life experience and wisdom to share. And you need to share that experience. And yet, you'll need enthusiasm and effort to get this message to other. O, ibig sabihin is andun yung pag-share ng iyong blessing, pag-share ng iyong wisdom, karunungan, katalinuhan, ang magaganap sa iyo. Kumaga, nandun din yung point na tulad ng sabi ko kanina, di ba, magkakaroon ka ng mga assessment, reflection from the past, o mas more ka ng mas marami ka ng knowledge, o nagkaroon ka ng mga more on knowledge this time dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay mo. And maybe sa iba sa inyo is you will share that situation sa ibang tao, or pwedeng makakatulong ka sa ibang tao to share yung mga nangyari sa iyo sa buhay mo. Kanya, siguro mas magiging more on aware ka this time in some aspect of your life, sa paligid mo, sa mga connection mo, yung mga ganyan. Tingnan natin ang iyong energy. Ang ganda ng ano mo. Energy po ni Sagittarius. Iba sa inyo related to sa family. Okay, when it comes sa iyong energy, is nandun ka sa situation mo na maybe you judging someone, o kaya is pwedeng family, or pwedeng mga connection mo, pwedeng nandun sa point na yun, pwedeng may mga masasabi ka sa kanya na either totoo man siya or hindi, parang maybe you judge something na doon ka sa point na yon. And then also, sa iba naman sa inyo, when it comes to your energy is magkakaroon, may mga may mga trust issue situation. Hindi ko alam kung kanino at kung saan, maybe into your family, relationship, or sa mga tao nakakonect sa iyo. Basta there's a trust issue ako na nakikita sa iyo. When it comes din sa energy mo, andun yung self-doubt, andun yung doubt sa sarili, or with something, or with someone. May mga time daw na pwedeng manakit yung likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo, I don't know why. May nagkakaroon ka daw na mga pagpa-plan din this time, o may mga maybe handun ka sa point na you are thinking about something na mas magiging more on careful ka, ganyan, o kaya is you're waiting for something, o kaya is nandun yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na you want to prepare, or may mga bagay ka na gusto mong i-discover, ma-discover, mga ganyan. Sa nakikita ko sa inyo, iba sa inyo, may mga gusto kang baguhin or i-let go for something, pero hindi ko nakikita yung pursuing this time. Maaring hindi mo alam kung tutuloy ka or hindi, i-force mo or hindi, kaliwa o kanan, pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo, nandun din yung paghahanap ng clarity in some aspect of your life, o may mga bagay ka talaga gusto mong desisyonan, may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo i-correct or actionan, maybe sa iba, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. When it comes sa iyong energy, iba dito, this is your personal power, or may mga bagay ka na iniisip na gusto mo ng expansion, ganyan. Gusto mong palawakin, gusto mong it's more on planning para sa iba kasi, yun na nakikita ko dito sa iyo. Pwede rin na nandun sa point na may kakausapin ka, or maybe meron kang gustong kausapin pero hindi mo magawa-gawa nandun sa point na yun, or hindi mangyari-yari, ganyan. Parating kay Sagittarius. May babae ako nakikita malungkot. Hindi ko alam bakit, pero malungkot. Parating po sa kanya. Uy. Okay.
parating sa iyo. Sa ngayon, itong energy na to ang nakikita ko sa iyo, okay? Ibig sabihin ngayon siya tumama sa iyo. Okay, Sagittarius, ang parating sa iyo, ang nakikita ko kasi dito is may tao na nagsisinungaling. May tao, ako nakikita na parang abusado siya, controlling, bitter. May tao na dishonest. May tao na hoping hindi ikaw ito, pero may pang-aapi eh. Or pwede rin na may naaapi. Pwedeng na sa point na yun. Yun nakita ko. Sa iba naman sa inyo, may tao ako na nakikita na maybe nag-promise siya sa iyo or ikaw nag-promise. Halimbawa, ikaw, unahin kita. Halimbawa, nag-promise ka sa sarili mo na ganito, ganyan, ganyan, pero mapapako iyon. Ibig sabihin, hindi matutupad. O kaya, someone is may magpa-promise sa iyo, pero hindi niya matutupad. Or pwede rin naman na ayaw mong mangako sa isang sitwasyon sa buhay mo, ano man yan, kanino man yan, at saan man yan. Kasi, parang mas more kang focus sa sarili mo. Or pwede rin kasi na may dahilan talaga, 'di ba? Pwedeng nahado sa point ka na 'yon. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon daw ng reconciliation or may tao dito na gusto niya ng reconciliation. Gusto niya ng healing or gusto niya ng recovery. Sa iba naman sa inyo is makaka-receive ka daw ng text message, communication, or news maybe sa iba sa inyo sa isang either this is a kapamilya or matagal mo na itong kilala para sa iba or sa iba naman sa inyo is mas bata ito sa iyo. Kuhanin mo lang yung sa iyo doon ha. Andito rin yung point na merong babae, dalawang babae ito. Dalawang babae na maaring ito is malapit to sa iyo na magkakaroon kayo ng pag-uusapan. Maaring ko-connect itong dalawa na ito or kung pwedeng sabay, pwedeng una-una. Kasi siyempre, kung hindi naman talaga pwedeng una-una yon. Yan, meron daw kayo mga pag-uusapan na sitwasyon na importante. This is a big decision or importante talaga yung pag-uusapan nyo na ito. Isang malaking, importanteng, mahalagang bagay. Yun na nakikita ko ha. Yun. And then also sa iba sa inyo is may mga I don't know why o kung ano ito. Papers and documents maybe. Nandun sa point na yun, pwedeng may mga asikasuhin ka o may mga bagay o sitwasyon na hindi pa na totally naaayos from the past, ng mga papers and documents na kailangan this time is aayusin mo na or maybe ngayon is aayusin mo na siyang muli. No, pwede na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is this is a project na gagawin mo. Yan. Pwedeng related siya sa trabaho or mga proyekto na darating sa iyo, pwedeng nandun. Magkakaroon ng mga opinion or pagpapayo. Pwedeng ikaw ito sa kanya or kung kanino man or makaka-receive ka nito. Handito rin yung point na nagkakaroon ng pagtitimpe. Pwedeng kung may mga gusto kang bilhin, may mga gusto kang gastusin, this time siguro is mas more kang mag-iisip. Pero tingnan pa rin natin yung pero mas more kang para mas more kang pag-iisipan mo talagang maigi in a point na kailangan ba, dapat ba, nararapat, para nandun ka sa point na yun. Ano, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is handun yung self-care. Maybe kailangan nyo ata ng self-care or maybe there is someone here na nangangailangan ng self-care. Yun na nakikita ko dito. May matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yung matanda. Pwedeng yung tao na yon or maybe your parents, your relatives, or kapamilya na maaaring sinusuportahan mo or susuportahan mo, ganyan. Sa iba sa inyo is darating yung time na babalik muli ang iyong confident na tatahakan ng bagong direksyon sa buhay. May mega project coming into your life. Andun din yung point na may mga bagay na mauulit muli, nangyari ito sa nakaraan, mauulit ito muli. Sa iba naman sa inyo is, wait a minute. Oh, yun lang yung nakita ko. Yun lang yung nakita ko.
Meron ka bang ni-reject? Parang may nakita kang ganun. Or maybe someone's rejecting you. Or ayaw mo lang siyang kausapin. Or may taong ayaw kumausap sa'yo, vice versa. Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan na Sagittarius universe. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan, ano ba yan ate, baliktad. Iwasan mo, syempre, yung hindi mo alagaan, mahalin, at pahalagahan yung sarili mo. Kailangan mo din, iwasan mo yung pagmamadali sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Kailangan pag-isipan mo talagang maigi. Iwasan mo yung sobra-sobrang paglabas ng pera if ever, o kaya naman sa iba sa yung mga pagtatalo, aliitan, hindi pagkakasundo, ganyan. Iwasan mo rin na kung may mga problema ka talaga o may mga bagay ka na iniisip na pwedeng maka-stress o ika-depress mo, you need to share your problem din sa iba sa inyo, sa mga taong hindi ka ibebenta or sa mga tao na pwedeng pagkatiwalaan. Iwasan mo, syempre, yung mga karoon ka ng self-doubt sa sarili mo man yan or sa ibang tao. Mga disappointment na pwedeng maganap o mangyari, mahatak na nakaraan, magkaroon ng mga blockage into your life, or magkaroon ng mga frustration or ika-frustrate sa buhay. Panghinaan ng loob also, yung hindi mo masabi, hindi mo ma-actionan, o hindi ka makapag-prepare sa mga bagay o sitwasyon na kinakailangan. No, handun na yung point na yon. Be creative. Kumbaga, kailangan mo talaga ng action. Kailangan mo pag-isipan to growth, kung ano mga bagay na kailangan mag-growth, or maasa ayos, or ma-recovery, or mag-heal into your life. Yun ang mga, mag-ingat ka rin sa mga salita mo, sinasabi mo. Well, maingat ka naman sa nakikita ko sa iyo dito, no? Yun naman. And then also, syempre, kung kailangan nyo nang mag-exercise, doing something passion, activity, gawin. Iwasan mo yung mga tao na sneaky, manipulative, betrayal, sinungaling. Kung ikaw ito, syempre, wag mong gagawin. Diba? Yung mga katamaran, tamarin, ganyan. Yung mga taong makasarili, sakim, kung ikaw ito, wag sana. Pagpapabaya, syempre, iwasan mo rin yun, no? Yan, ma-stagnant ka, iwasan mo. Tingnan natin yung ano. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Sagittarius in love. Yung sobra-sobrang paggastos, iwasan mo, ha? Trabaho and ay, hindi pala. Love. Okay, when it comes sa love, kung single ka, single ka, may babalik sa'yo eh. Kung single ka, aware ka sa lahat na nakakausap mo, aware ka sa lahat, as in, it's more on awareness ang nakikita ko sa'yo dito, no? Siguro may mga nakakausap ka, pero it's more on aware ka, yun. Sa nakita ko to. Maging good naman din yun kasi aware ka dito sa sitwasyon. Kumbaga, syempre, hindi pa rin yung nagkakaroon ka pa rin na na-challenge ka pa rin sa mga taong dumadating sa buhay mo, sa mga taong nakakausap mo, ganyan. And then also, ingat ka na lang din kasi baka iba sa inyo magulat ka. Hindi ka pa talaga niya gusto o kaya is magulat ka, may third party pala, di ba? Ingat ka na lang din. Sa mga nagkahiwalay naman dyan, sa nakita ko to, sa mga nagkahiwalay, dito sa sitwasyon kasi gusto niya ng recovery when come disconnection. Kumbaga, para sa kanya, itong connection na to is hindi pa tapos. Palagi kanyang naiisip. Nagkaroon siya ng awakening o kamulatan sa sitwasyon. And then, andun yung pagbabalik na situation. Gusto niya makapag-usap. Gusto niya ng open communication or gusto niya ng union. They still reminiscing this connection. Pero sa iba kasi sa inyo, sa mga nagkahiwalay, parang may gusto siyang sabihin sa'yo. Yun nakita ko. Hindi ko alam kung may hihilingin ba siya sa'yo, or may gusto siyang sabihin, or may gusto siyang pakiusap, pero gusto niya recovery dito sa sitwasyon. Yun ang nakita ko sa kanya.
Sa mga may third party relationships, may mga third party relationship, syempre handun pa rin yung point na umaasa ka na someday, somewhere, somehow, 'di ba? Or vice versa, na matatapos din itong pagsubok na ito. Sa nakita ko ito, nagiging in and out o hot and cold yung connection sa nakita ko sa dito. Pero may mga um, ikakagulat ka pa na sitwasyon pagdating sa connection na ito. So, may mga third party situation. Pwede magkakaroon pa ng mga revelation or magugulat ka sa mga action, movement, o sasabihin niya sa'yo. Pwede na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, kung wala kayong third party relationship, there's a happiness situation into your life. Pero hindi naman mawawala din yung pag-aalala or konting lungkot pagdating sa relationship, sa part mo o sa part niya or in this connection. Kahit pa paano, pinipilit yung maging okay yung lahat kahit na may mga struggle o may mga pinagdadaanan o pagdadaanan ng iba. Aware kayo sa bawat isa, you're ready to fight pagdating dito sa connection na ito, you give your effort and hard work pagdating dito sa connection na ito. Syempre, kumbaga, alam mo yung challenge na dumarating sa buhay nyo, isa yun sa nakapagpapa-excite sa inyo kasi alam mo yung na lalakpasan nyo, kumbaga, na handoon sa point na yon ang sinasabi dito, no? And then also, may mga excitement ka daw na mararamdaman or may mga success na magaganap o mangyari when you come in this connection sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is may mga ikakagulat, ikakashock, ikabibigla ka pagdating sa connection na ito. Pwedeng siya ito sa'yo or siya ito sa'yo. Yun. Pwede maibibigay sa sa'yo na kahilingan o kung ano man yan. Basta may mga ganong sitwasyon daw. Tingnan natin ang iyong trabaho and money. Sagittarius. Trabaho and money po. Universe. Sagittarius. Okay, trabaho and money. Wow, puro pera, dahi. Oh. Tawa ako dun ah. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, Okay, pagdating sa yung trabaho, sa trabaho mo, hindi maaalis, may mga taong may struggle, may galit, inggit, hindi maalis. Kahit kanino naman meron nun. Natural na yan sa trabaho, no? Kung unahin ko yung mga walang trabaho. Sa mga walang trabaho diyan, ang sinasabi dito is mag-action kayo, no? Kasi kung mag-a-apply kayo at maninindigan ka, yes, patatanggap po kayo, no? Sa nakita ko sa iba sa inyo. Yun, sa iba sa inyo is gawin nyo yun. Kasi magkakaroon ka naman ng success situation. Sa iba naman, sa may mga trabaho na, syempre, handoon yung point na, syempre, may mga taong inggit, galit, struggle when it comes sa trabaho, but still, handon pa rin yung mga tao na they willing to give you a support and magkakaroon ng mga collaboration, may mga creativity ka na gagawin, pwedeng may mga idea ka na gagawin, may mga parating na creativity, maybe 1 to 2 to 3 to 4 sa iba para sa inyo. Ang pera mo this time is nahando ka na kasi hando yung discipline mo, no, this time pagdating sa pera mo sa nakikita ko sa inyo, or you need na magkaroon ng discipline. Medyo, minsan kasi pasaway ka rin, nahando sa point na yun. Nagdor sa material success, wealth, prosperity, ako nakikita sa iba sa inyo. Stability is coming sa'yo or magkakaroon na ng stability. Victory and success din. Ako nakikita, magkakaroon ng celebration, cooperation, collaboration, ganyan. May mga receiving situation ako na nakikita pagdating sa mga trabaho mo man yan or sa pera mo kasi puro pera siya, di ba? Maaring iba sa inyo, mas magiging busy kayo this time. Pwede sa iba sa inyo, wala kayong trabaho, ganyan is nandun yung point na maaring may tao na magbibigay sa'yo ng suporta pagdating sa pera, diba? Or kaya vice versa, ikaw ang bibigyan ng suporta pagdating sa pera sa kanya, kung kanino man yan.
Yun, basta ang ganda ng pera mo, no? Pwede na doon, pwede kasi sa iba sa inyo, you're in online, TikTok, Reels, social media, artists, pwedeng ganun, o kung ano man yung mga ginagawa nyo, pwede may mga pinag-aaralan kayo, sinisiyasat kayo, inaalam kayo, mga ganyan. Maaaring yung mga papasukin ka na naiisip na idea na gusto mong gawin this time, yun. Ako nakikita sa iba, sa inyo. Ang ganda ng pera mo, puro pera yan. Oh. Kumbaga nahadon din yung wealth sa nakita ko dito. Also, you enjoy the reward of your success because of the effort na ginawa mo. Yan. Ang ganda ng card. Galileo. Stability yan. As in. Yan ang parating sa inyo. Siguro iba sa inyo within 2 to 3, 4 something, or maybe by the September, October, pag ganun na yan, mas magiging maganda yung flow lalo ng iyong kaperahan. Kaya mas mararamdaman mo yung blessing na parating sa'yo pagdating sa trabaho or pera. Arigato namaste, God bless.